Hello SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Babasahin natin tong comment ni Sir Oliver. Sabi niya, Ma'am, kapag nakuha po ba ang funeral claim, ay may death claim pa rin po ba? Pwedeng meron, pwedeng wala, dahil depende na po ito sa record ng member na namatay. Okay, so meron tayong tatlong i-discuss dito guys. Ang member na namatay na merong 36 months na contributions, member na namatay na hindi umabot ng 36 months contributions, at pensionado na. So, titingnan natin sa tatlo na to kung may makukuha pa bang death claim mula sa SSS. Unahin po natin number 1. Kapag si member na namatay ay meron po siyang 36 months contributions. So, meron siyang at least 36 months contributions. Ibig po sabihin, hindi po bababa sa 36 months na contributions. Kapag ganun po, ang kanyang primary beneficiary, pag sinasabi po nating primary beneficiary, sila po itong legal spouse and below 21 years old na anak. So kapag meron siyang primary beneficiary, ang makukuha pong death claim sa SSS maliban sa funeral ay monthly pension. So ang kanyang spouse ay tatawagin po itong survivor spouse pensioner. At ang pagiging survivor spouse pensioner niya ay ito po ay lifetime. Maliban na lang po pag biglang nag-asawa ulit or kinasal ba ulit or nagkaroon man lang ng ka-live-in partner. So ititigil po ni SSS ang survivor spouse pension na nare-receive niya mula sa SSS. Ngayon naman, kapag wala po siyang primary beneficiary, ang kanyang secondary ay magla-lump sum. Ang secondary beneficiary po, ito po yung mga magulang ng member na namatay. So, lump sum lang po ito at ang amount nakadepende na po yan sa contributions ni member. Okay? So, ngayon kapag sasabihin nyo naman, paano kapag wala na ring secondary? So, kapag walang secondary, ang kanyang designated beneficiary ay magla-lump sum. Pag sinasabi nating designated beneficiary guys, kung sino itong nilagay niyang beneficiary niya sa SSS. Kung sino yung nandun sa records niya. Ngayon pangalawa, paano naman kapag si member na namatay ay hindi umabot ng 36 months contributions? So maliban po sa funeral, ang kanyang primary beneficiary ay lump sum lang ang makukuha. So again, primary beneficiary ay legal spouse at below 21 years old na anak. Ngayon, kapag wala siyang primary beneficiary, proceed po sa secondary. Pag walang secondary, proceed naman sa designated. So, ang makukuha ng mga to guys ay lump sum lang. At ang amount, nakadepende po yan sa contributions ni member. So, baka mamaya, 1 month lang pala ang naging hulog ni member. Di wala na yung malalump sum kay SSS. Kasi may funeral naman siyang nakukuha. Okay? And then the last one guys, paano kapag yung namatay ay isang pensionado? Ano naman ang death claim na makukuha nito sa SSS? Kapag pensionado po ang namatay at buhay po ang kanyang primary beneficiary, which is ang kanyang legal spouse at below 21 years old na anak, yun po ay magma-monthly pension. Magpapatuloy po ng pension. Again, si legal spouse ay tatawaging survivor spouse pensioner. Okay? Ngayon, kapag wala siyang primary beneficiary, no, yung pensionado wala ng primary beneficiary, then magpo-proceed po tayo sa secondary, which is yung kanyang mga magulang ni member. Lump sum lang po ang death claim na makukuha dito, pero papasok na po dito guys ang 5-year guaranteed period. Ang 5-year guaranteed period, kapag si pensioner ay nagpe-pension na with SSS for 5 years or more, tapos namatay siya, ang kanyang secondary or ang kanyang designated beneficiary ay wala na pong makukuhang death claim sa SSS. Funeral lang po. Nagigets? So si pensionado, once na namatay siya, buhay ang kanyang primary beneficiary, buhay si legal spouse, yun po ay magma-monthly pension lifetime, magpapatuloy ng kanyang monthly pension. Pero kapag wala na siyang primary, ang kanyang secondary or ang kanyang designated, ang makukuhang death claim ay lump sum. Pero depende kung may makukuha pa dahil papasok po dito ang 5-year guaranteed period. Ngayon kapag sasabihin nyo paano kapag si pensionado ay hindi pa naman siya umabot ng 5 years sa pagpe-pensyon. Let's say si pensionado na namatay ay naka 3 years lang siyang pension with SSS. So ibig sabihin meron siyang 2 years na natira.
So yung 2 years na yun ang ilalamsam ni secondary o kaya ilalamsam ni designated beneficiary. Alright, SSS pensioners and SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.